everyone! Welcome back again sa my channel. This is Daiwana Vlog. So for this video day ay i-share ko sa inyo kung ano ang mga rason bakit naiisipan kong mag-break noon. So ayan, maraming tayong mga nakikitang post, mga subscriber natin na bago pa lang ay ayun na, lumigwak na. Ayan. So ano nga ba yung mga pinagdaanan ko day? Ayan, sa mga nagbabalak papunta dito sa Hong Kong, no? In case man, pag nandito na kayo, then mapunta kayo sa mga ganitong sitwasyon, masasabi nyo, ay, ito yung sinasabi ni Daiwana. So, alam nyo na yung pwede nyong gawin, paano malagpasan. So, unang-una, Day, nung bago ako, Day, about sa pagkain. Yung, akala ko kasi noon, ang merienda is sa kanila din, free din. Kasi na, lalo na i-compare ko yung sitwasyon ko sa mga kasabayan ko sa flight, na sagot ng amo nila yung halos lahat, di ba? Kabilaan yung supply ng kape, ng tinapay, mga ganyan. So, na-compare ko yung sitwasyon ko, sabi ko ganyan, bakit ako ganito, ganyan. So, naisipan ko, sinasabihan nila kung naghanap ka na dyan, ano ba yung amo mo, ganyan sila. Then, sinabayan pa nung nung nangyari nga dun sa matanda. So, naiisipan ko dating umayaw na lang. Pero, iniisip ko din na ang malaking sugal na naman, malaking question, malaking what if. Hindi mo naman sure kung ang mapupuntahan mong bago ay yun na yung hinahanap mo, di ba? So, hindi ako tumuloy. Hindi natuloy yun. So, nung nadagdagan siya, Day, about naman sa bata, ayan, maraming mga kapwa ko OFW sumusuko dahil dito. So, about sa bata, no, naisipan ko dati. Kasi, Day, yung alaga ko ng panganay, kahit maliit pa nun, grabe na yung pagkamaldita talaga. Alam mo yung may ugali talaga. So, one time, Day, sinampal ako. Maliit pa lang yun, sinampal ako. Then, pag ganun kasi, diba, first timer ako, hindi ko alam paano ako mag-react. So, ang ginawa ko nun, Day, parang nagbabata-bataan din ako. Diba, pag ikaw bata, diba, ano reaction mo pag, sinampal ka, inaway ka ng kalaro mo, doon nagtatampo-tampo ako. Ganyan. So, nakita yun ng amo ko sa CCTV. Sabi niya, ayaw niya ng ganun. Ayaw nila ng ganun. Pinagsabihan ako. So, mula nun, kaya takot akong, kaya hinahayaan ko na lang yung alaga ko kung anong gawin sa akin. Hinahayaan ko na sila ang umayaw. Kaya pag wala sila, di ba, nakakabisit, nakakaganyan. So, din lagi din talaga nananakit. Yung akala mo ba, Day, na naglalambing sa'yo, yun pala, bigla na lang kuramoson yung mukha mo. Ang hapdi-hapdi na talaga ng mukha ko. Na nag-post nga ako dati, ganyan. Pero, alam nyo, doon ko na-realize na hindi lang pala ako yung may ganong sitwasyon. Meron pang mas malala. Meron pa nga akong nakita na sabi niya, ano yun, may dumugo sa loob ng tiyan niya dahil sa tadyak ng alaga niya. So, doon ko na-compare yung sarili ko na, buti nga, sampal lang yung akin, kalmot lang yung akin, hindi umabot sa ganon. Sabi ko na ganyan. So, maswerte pa rin ako. So, hindi pa rin natuloy yung pagpaplano kong mag-break. Then, pangatlo naman, Day, yung sisihin ka pag nagkakasakit sila, na sasabihin sa'yo na ikaw ang dahilan na kaya sila nagkakasakit. Alam mo naman, hindi sa'yo galing kasi nauna magkasakit yung alaga ko na panganay. Kaya naiinis ako. Alam mo yun, yung pakiramdam na ako ba bakterya dito? Parang ako yung nagdadala lagi ng sakit. Bakit kayo hindi ba pwede? Sabi kong ganyan. Panahon ng pandemic yun, dahil hindi ako halos nalabas. Kasi sila, hindi ako halos nag-o-off. Tapos sila labas-pasok, di ba? Nagtatrabaho. So, ako pa din ang nagdadala ng bakterya. Yun yung inis ba? Then, ayun na, maiisipan mo na naman na, alam mo yung maiiyak ka na lang sa inis, sa iwan. Kung baguhan ka day talaga, tulad nung subscriber ko na kadalasan na nakikita ko sa post, Day. Ito nga ang lagi ko sinasabi, huwag kayong mag-desisyon pag ura-urada pag nandito kayo sa ganitong sitwasyon. Mag-market muna tayo, Day. Continue natin mamaya.
So, ayan ang ating pamimilhin today. Potato 3, tomato 4, onion 2, broccoli 2, carrot 2, choice 2 patties, fresh meat, beef 30, frozen meat, pork, 40 chicken chop, 2 pork rib, 50. Din ito, nakalimutan, hinabol, beef. Potato 3. Bago yung kanilang potato dayo. Then, tomato 4. Choice some Ducati. Broccoli. 2 pieces. Carrot. 2. Onion dye. 2. Maganda yung onion nila. Next natin ay beef. Next natin ay pork. Para sa alaga ko day. Next natin ay chicken chop. 2 chicken chop. Next natin ay frozen pork. Mga bago na naman dito, day. Pagkano, wala tayong pera, day. Huwag lumiko. Huwag lumiko. Dito tayo sa frozen. So, ayan, day. Tapos na tayo mag-market. So, sana nga ba tayo na pupol? So, ayan. Ano nga ba kadalasan? Nalasol. Ayan. So, mga nakikita ko dito, day. Yung alam nyo yung lagi kang sinisisi kahit tama naman yung ginagawa mo, mali pa rin. Halos lahat ng ginagawa mo, mali pa rin. So, normal yan dito dahil. So, tulad ng post ko nakaraan na about dun sa sa alaga ko na nakakaubos din talaga. Alam mo yung parang sasabog ka talaga sa gigil ba? Pero, tayo din talaga yung gagawa ng paraan para, alam nyo na, normal na yun sa atin eh. Diba? Normal na sa atin mga OFW yan. Pero pag bago ka day, I know the feeling, you know? Pero pag umabot ka na ng 3 years, ayan, pangalawang kontrata day, doon mo marirealize, ganito pala talaga ang buhay. So, ang daming nakarelate. Meron tayong isang subscriber doon na taga Middle East. Ganon din yung alaga niya, nakakaubos din talaga ng pasensya. Hindi mo naman pwedeng purutehin, paluin, hindi mo kasi anak eh, diba? So, ang gagawin, ginawa ko na lang, ay, alam mo yun, sa inis mo, gigil na gigil ka, hindi mo naman mailabas. So, ayun, pumunta ng CR, iyak, ayan, then labas ulit, transform ng diba? Ganon lang ang buhay ng mga OFW dahil kailangan tayo din, kung gusto natin tumagal, mag-work sa abroad, diba? Kailangan tayo din yung makakatulong talaga sa atin. So, huwag pabigla-biglangan ng desisyon. Pag nandyan ka sa, na yan, nasa sitwasyon ka na yan. Pero hindi mo talaga ma-explain, hindi mo maintindihan. Parang ang gusto mo na lang makaalis ka doon, wala ka doon sa pakiramdam na yun. Pero iiyak mo, magsabi ka kung saan kang magkwento ka. Basta mailabas mo lang yung inis mo, yung puot mo, kumbaga. Then, after that, pag lumuwag-luwag ka na, mahipaw-pawan ka na, pag-isipan mong mabuti. Kung aalis ako, hindi sure, tulad dito sa Hong Kong, hindi sure makakahanap ka ng amo. Kasi, pag umalis ka dito sa Hong Kong, may 14 days ka na, pwede ka magstay para makapaghanap ka ng panibago. Pero malaking, din yun. Kumbaga, hindi kasi, ang mga amo din dito, naghahanap din sila ng finish contract. Swertehan na lang. Kumbaga, pag nakuha ka na kahit hindi ka, kung terminate ka, ganyan-ganyan, depende sa depende sa reason din. So, pagtimbang-timbangin kung saan mas nakakabuti, di ba? So, ako kaya, pinili ko pa rin magstay. Ayan, naka 3 years naman tayo, day. Awa ni Lord, no? So, tiyagahan lang talaga, day, no? So, ayan lang for this video, day. Magbibili pa ako ng aking day, pagkain. So, ayan lang for this video. Kung nagustuhan mo ang video na don't forget to like and subscribe my channel. Say let's love, bye-bye!